Sa ibang lugar sa isang madilim na kuweba, isang maliit na pangkat ng mga explorer ng elf ang nakatagpo ng isang kakaibang monumento. Isa sa kanila ang nagbasa ng isang propesya tungkol sa monumento, na nagsasabing kapag tuluyang nawala ng mga elf ang kanilang maharlikang dugo, isang tagalabas ang darating at magbibigay ng bagong lakas sa kanilang mga lupain. Pagbalik sa grupo, sinubukan ni Brolight na kumbonsihin ang namumuno na elf na tutulungan sila ng grupo ni Takero na hanapin ang kanyang kapatid. Gayunpaman, habang ipinapaalala niya sa kanya ang mga patakaran ng kanilang lupain, inakusahan niya ito ng pagdadala ng mga kasuklam-suklam na dayuhan sa kanilang dalisay na lupain. Nang marinig ito, nagalit si Barbie at humakbang paharap upang harapin ang elf, na nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang maalamat na halimaw. Sinigawan niya sila dahil sa pag-insulto sa kanyang pagmamataas. Habang dumidilim ang langit dahil sa kanyang galit, nag-anyong kabayo si Barbie at tinamaan ang mga elf ng malakas na kidlat. Bagamat ang kanyang kidlat ay nagbigay lamang ng bagong estilo ng buhok sa mga elf, humingi pa rin sila ng paumanhin sa hindi paggalang sa isang Diyos na tulad niya. Habang galit na galit pa rin si Barbie sa mga elf, napagtanto ni Takero na hindi nila siya maririnig sa kanyang anyo bilang kabayo dahil ang kanyang kapangyarihang mahika ay masyadong nakakapang-ibabaw. Pagkatapos ay tinanong ng mga elf si Barbie kung bakit niya sila binibisita. Kaya, humakbang si Takero upang magpaliwanag. Gayunpaman, dahil hindi pa rin sila nagtitiwala sa mga tao, naging maingat ang mga elf upang mabawasan ang kanilang mga alalahanin. Ipinakita ni Takero sa kanila ang singsing ng kanyang adventurer at ipinaliwanag na si Brolight ay miyembro ng kanilang grupo. Sa wakas, nagpa siya ang mga elf na magtiwala sa kanya at tumalikod upang akayin sila sa kanilang nayon. Habang naglalakad sila patungo sa tinubuang bayan ng mga elf, may naramdaman si Barbie na hindi kanais-nais mula sa kagubatan. Maya-maya, narating nila ang isang malaking lawa na may malaking puno na tumutubo sa gitna nito. Habang ang lahat ay namamangha, sinabihan sila ni Lilcar na linisin ang kanilang mga sarili bago pumasok sa malaking puno. Gayunpaman, napansin ni Clay at Takero na ang hangin sa kanilang paligid ay labis na narumihan ng mana. Dahil ang hangin ay nagpaparamdam sa lahat ng hindi komportable, gumamit si Takero ng isang full power clean spell, na sa wakas ay nag-aalis ng lahat ng nakalalasong mana. Maging si Takero ay nagulat sa malakas na epekto ng kanyang sariling paglilinis at ang mga elf ay nagtataka kung ano ang nangyari. Pagkatapos, sinimulan ni Brolight na akayin ang lahat paakyat sa malaking puno. Ipinaliwanag niya na ang puno ay tinatawag na Gaon at ito ang simbolo ng tinubuang bayan ng mga elf. Isiniwalat din ni Brolight na tanging mga high elf lamang ang pinapayagang gumabay sa iba patungo sa tuktok ng puno, na nag-iiwan sa lahat ng nalilito. Kaya, isiniwalat niya na isa siyang high elf. Dahil nakokonsensya si Brolight dahil hindi niya kailanman isiniwalat ang kanyang maharlikang pagkakakilanlan bago ito, nagtaka si Takero kung bakit ito isang malaking issue. Bilang tugon, sinabi sa kanila ni Brolight na ang mga high elf ay hindi pinapayagang makipagsapalaran sa labas ng mundo, kaya nilabag niya ang mga patakaran ng kanyang sariling tahanan sa pamamagitan ng pag-alis. Dagdag pa ni Clay na inaasahang paprotektahan ng mga high elf ang kadalisayan ng kanilang dugong elf. Pagkatapos ay nagtaka si Takero kung ang mga nakaraang pakikipagsapalaran ni Brolight ay naging sanhi ng pagkamatay ng sinuman sa kanyang mga kamag-anak, ngunit itinanggi niya ito. Dahil walang nasaktan, ipinapalagay ni Brolight na dapat ay maayos ang lahat. Ipinaalala niya sa kanya na lumabas siya para sa isang taong mahal niya at sinabi sa kanya na ayos lang kung babaguhin niya ng kaunti ang mga patakaran. Nang marinig ito, naalala ni Brolight ang kanyang sariling pamilya at naisip na maaaring tama si Takero. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang mga patakaran mula sa nakaraan ay maaaring hindi angkop para sa kasalukuyan, at sumang-ayon si Clay sa kanya. Samantala, diretsyong sinabi ni Barbie na ang mga high elf ay isang grupo ng mga taong may maliit na pag-iisip na narcissism na tumatangging kilalanin ang ibang bahagi ng mundo. Sa sandaling iyon, sumugod si B upang i-comfort si Brolight, at nagsimula siyang umiyak dahil sa suporta ng lahat. Habang pinapanood ang kanyang pag-iyak, napagtanto ni Takero na mahirap para sa kanya na aminin na gumagawa siya ng krimen sa paningin ng kanyang mga tao. Pagkatapos, inakay ni Brolight ang lahat papasok sa mas malalim na bahagi ng puno kung saan sila pumasok sa isang pinto upang marating ang palasyo ng mga high elf. Pagpasok nila, isang babaeng nagngangalang Amber ang lumabas upang salubungin sila. Hiniling ni Brolight sa kanya na makipagkita sa kanyang kapatid, kaya inakay sila ni Amber sa isang pribadong silid. Doon, uminom sina Takero at ang iba pa ng sariwang tsaa ng elf habang hinihintay nila ang kapatid ni Brolight. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang nakatatandang kapatid ni Brolight sa silid at sumugod siya upang yakapin ito, ngunit iniwasan niya ang kanyang yakap upang maiwasan ang pagkadurog sa kanyang lakas.
Nagulat si Takero nang makita na ang maliit na elf na ito ay ang kanyang kuya. Di nagtagal, ipinakilala ni Brolite ang kanyang kapatid bilang Argensil, ngunit nahihirapan si Takero na bigkasin ang buong pangalan nito. Nang makitang nahihirapan si Barbie, sinabi ni Arjen na maaari niya itong tawagin kahit anong gusto niya. Kaya pinili ni Takero ang R bilang palayaw. Umiti si Arjen at tinanggap ito. Pagkatapos ay lumapit siya kay Barbie at nagpakita ng kanyang respeto, na sinasabing lahat ng lupain ng mga elf ay pinararangalan ng pagbisita nito. Pagkatapos batiin si Barbie, nakipagkamay si Arjen kay Takero, at nagulat si Takero sa kung gaano ito kahina tignan. Nang mapansin ni Arjen ang reaksyon nito, tinanong niya kung hindi komportable si Takero na makakita ng isang taong napakaliit. Nahihiya si Takero na sinabing wala siyang pakialam at inamin ni Arjen na kahit gaano pa kalaki ang kinikilos ng mga high elf, lahat sila ay isinumpa na maging napakaliit. Ang kanyang nakakapang-asar na pagpapatawa ay ikinainis ni Brolite, na humiling sa kanya na tumigil sa pagiging mapait. Gayunpaman, pinigilan siya ni Arjen, iginiit na ang kanilang lahi ay mapapahamak anuman ang kanyang nararamdaman tungkol dito. Nabigla si Takero nang marinig ang salitang sumpa, habang si Brolite ay humagulgul. Ipinaliwanag na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang palayain ang kanilang lahi mula rito. Pagkatapos ay hinimok siya ni Arjen na tumahimik at humarap sa grupo ni Takero, humingi ng tawad sa biglaang pag-iyak ng kanyang nakababatang kapatid. Sinabi sa kanya ni Takero na ayos lang ang lahat, ngunit naisip niya na tinawag lang ni Arjen si Brolite na kanyang brother. Natigilan, naiwan siyang nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Arjen doon. Kaya, buong pagmamalaking ipinaliwanag ni Brolite na kahit babae siya, nagkataon ding part boy siya. Nanatiling tahimik ang natitirang bahagi ng grupo sa revelasyon na ito. Kaya, nagtaka si Takero kung bakit sila kalmado. Sinabi sa kanya ni Clay na hindi naman pangkaraniwan para sa mga lalaking butiki na magkaroon ng dobleng kasarian, kaya hindi siya nagulat sa balitang ito. Bamantong hininga si Arjen, na sinasabing si Brolite ay kinailangang magdusa rin mula sa sumpa ng mga elf. Sa pag-iisip tungkol sa sumpa, tinanong ni Takero si Arjen kung bakit ang mana sa paligid ng kanilang puno ay parang napakakapal. Nagulat si Arjen na nararamdaman ito ni Takero at ipinaliwanag na ang mana ay lumalaki ng halos kalahating taon na ngayon. Pagkatapos ay nagtanong si Takero kung maaari siyang sumubok ng isang bagay upang makatulong. Kaya pinangunahan ni Arjen ang grupo palabas sa isang bukas na lugar. Pagdating doon, sinimulan ni Takero ang pagbuo ng isang mahiwagang bato gamit ang kanyang sariling mana, na lubos na nagulat si Arjen. Sa likuran niya, binalaan siya ng mga gwardya ng elf na lumayo. Gayunpaman, nanatili si Arjen sa tabi ni Takero, na hindi nagtagal ay natapos na ang pagbuo ng bato. Pagkatapos ay hiniling ni Takero sa kanya na ilagay ang kanyang kamay dito at sabihing, "Start." Sumang-ayon si Arjen, ngunit agad na sumugod ang mga gwardya na sinusubukang hilahin siya palayo. Gayunpaman, nagawa niyang paganahin ang napakalaking bato, na tumaas sa hangin at nagsimulang magningning ng isang matengkad na berde. Habang umiikot ang makinang na berdeng bato at naglalabas ng sariwang mana, nililinas nito ang paligid, binubura ang lahat ng nakal-alasong mana na nananatili sa atmosfera. Di nagtagal, naramdaman ng lahat na gumaan ang kanilang paghinga, at natuwa si Takero sa resulta. Sumulyap si Brolite kay Arjen, na biglang naalala ang propesya ng mga elf tungkol sa isang tagalabas na magpapanumbalak ng kanilang lupain. Naguluhan si Takero dahil dito. Kaya dinala siya ni Arjen sa dambana ng mga elf. Pagdating doon, binasa ni Takero ang buong propesya pagkatapos lamang ng isang sulyap, na ikinagulat ni Arjen. Nang makita ang bahagi tungkol sa pagkawala ng mga elf ng kanilang maharlikang dugo, nagsimulang magtanong si Takero kung ano ang ibig sabihin nito. Naniniwala si Arjen na tumutukoy ito sa sumpa na inilagay sa mga high elf, na nagtulak kay Takero na magtaka kung ang tagalabas ng propesya ay maaaring siya nga. Dahil tumango si Arjen, nagsimulang isipin ni Takero na hindi siya tunay na tumutugma sa propesya dahil ang ginawa lang niya ay linisin ang mahiwagang hangin, hindi ibalik ang mismong lupain. Gayunpaman, naiintindihan niya na ang tagalabas ay kailangang magmula sa ibang lahi. Kalaunan, habang naliligo si Takero kasama sina Clay at Brolite, patuloy niyang pinag-iisipan kung ano ang maaaring ipinahihiwatig ng propesya. Nang maalala na hindi pa rin nila natatagpuan ang kapatid ni Brolite, napagpasyahan niyang ang pag-alam sa propesya ang dapat niyang unahin bago ang anumang bagay. Pagkatapos maligo, lumabas si Brolite upang tamasahin ang sariwang hangin at lumapit si Takero sa kanya. Nang magtanong siya tungkol sa sumpa ng mga elf, nanatiling tahimik si Brolite. Nang sandaling iyon, lumapit si Amber sa likuran niya, sinasabing siya ang magpapaliwanag ng lahat.
Sinabi ni Amber kay Takeru na ang sumpa ay isang kakaibang malalang sakit na mabilis na kumakalat sa mga High Elf. Dagdag pa niya na ang sakit na ito ay unang lumitaw sa mga batang High Elf ilang henerasyon na ang nakalilipas. Gayunpaman, mga 50 taon na ang nakalilipas, biglang lumala ang kondisyon ng walang malinaw na dahilan, at mula noon, mas naapektuhan nito ang kanilang buhay kaysa dati. Ipinaliwanag ni Amber na maraming bagong silang na sanggol na elf ngayon ang hindi na nabubuhay ng higit sa isang linggo, na nag-iiwan kay Takeru na nagtatanong kung ano ang maaaring sanhi ng ganitong sakit. Sa kasamaang palad, hindi rin alam ni Amber ang sanhi, at napaiyak siya. Naalala na ang sarili niyang sanggol ay hindi nakaligtas at natatakot na ang buong lahi nito ay mapapahamak. Habang kino-comfort ni Brolight si Amber, iniisip ni Takeru kung paano lulutasin ang misteryong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita siya sa reyna ng mga elf, si Melcoria, na agad na nagulat sa kakaibang kulay ng aura nito. Dahil walang ideya si Takeru kung ano ang ibig niyang sabihin, patuloy na sinuri ni Melcoria ng mabuti ang kulay ng kanyang mana. Di nagtagal, napansin niya si B na nakapatong sa balikat nito at agad na naunawaan na si Takeru ang pinakamakapangyarihang individual sa kanilang mundo, na personal na pinili ng isang sinaunang dragon. Dahil sa tuwa na makilala, tumalon si B upang salubungin ang reyna. Pagkatapos ay nagpahayag ng pasasalamat si Melcoria kay Takeru para sa paglilinis ng kanilang lupain. Tinanggap niya ang kanyang pasasalamat at tinanong kung nagkaroon ng lindol ilang buwan na ang nakalilipas na maaaring naging sanhi ng paglaki ng mana sa hangin. Tumango ang reyna, nagulat na natukoy ni Takeru ang sanhi. Nang makumpirma niya na lindol nga ang may kagagawan, nagsimulang maghinala si Takeru na ang paglaki ng mana ay maaaring na-trigger ng paglitaw ng isang makapangyarihang halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Arjun ang reyna kung ano ang kanilang susunod na hakbang, na nagudyok sa kanya na humingi ng tulong kay Takeru sa isang sitwasyon. Pumayag siyang tumulong ngunit binanggit na mayroon pa siyang isang pabor na hihingin. Kinabukasan, tinipon ni Takeru ang lahat para sa isang pagpupulong. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang mahiwagang bagay na nagpapagana ng isang soundproof barrier, tinitiyak na walang anumang pag-uusapan nila ang maririnig o mabubugas sa labas. Ipinaliwanag ni Takeru na nalaman na niya ang pinagmulan ng sumpa sa lahi ng mga elf. Isiniwalat niya na sina Amber, Melcoria, at Arjun ay pawang may mga sakit na genetic disorders. Habang gulat na gulat ang lahat, tinanong ni Takeru si Brolight kung sino ang asawa ni Amber. Isiniwalat niya na si Amber ay kasal sa kanyang kakambal. Kaya, naunawaan ni Takeru ang nangyari. Ipinaliwanag niya na ang mga elf ay hindi naman talaga isinumpa, ngunit sila ay may mga sakit na genetic disorders na dulot ng inbreeding. Dahil ang mga high elf ay laging maingat na pangalagaan ang kanilang lahi, nauwi sila sa pagpapakasal sa kanilang malalapit na kamag-anak, na siyang naging sanhi ng isyong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto ni Takeru na ang propesya ay hindi tumutukoy sa kanya bilang tao ng ibang lahi na bubuhayin ang mga elf. Sa halip, inisip niya na madaling maibabalik ng mga elf ang kanilang lupain sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga tagalabas na may ibang dugo at pag-aalis ng mga genetic defects. Nang imungkahi niya ang pagpapakasal sa mga elf mula sa iba't ibang bansa, nagulat si Brolight na napakasimple lang ng solusyon. Nang mapagtanto niyang may tunay na pagkakataon na maligtas ang kanyang lahi, nagsimula siyang umiyak sa tuwa. Gayunpaman, itinuro ni Clay na maaaring hindi pumayag ang mga elf na baguhin ang kanilang mga tradisyon na ilang siglo na ang nakalipas batay lamang sa kanilang mungkahi. Inisip ni Brolight na madaling makikinig sina Arjun at ang kanyang ina, ngunit nag-iisip si Takeru kung paano niya kukumbinsihin ang iba pang mga elf. Sa huli, hiniling niya kay Barbie na ihatid ang kanyang mensahe ng may babala dahil tila iginagalang siya ng mga elf. Nagtaka si Barbie kung bakit siya sabik na tumulong sa napakaraming tao. Sa pag-iisip na sinusubukan ni Takeru na iligtas ang buong mundo ng walang totoong dahilan, sumagot siya na hindi siya anghel, ngunit gusto lang niyang tulungan ang mga tao ni Brolight dahil kaibigan niya ito. Sa wakas, pumayag si Barbie na ihatid ang mensahe at tiniyak kay Brolight na tutulungan niya ang kanyang mga tao. Pagkatapos ay bumaling siya kay Takeru at humingi ng malaking gantimpala bilang kapalit, na nag-iwan sa kanya na mausisa kung ano ang maaaring gusto niya. Sa huli, humingi na lang si Barbie ng isang bundok ng buttered potatoes, na nagudyok sa lahat na tumawa sa kanyang malaking kahilingan. Diyan nagtatapos ang episode 10. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.